Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagian nyo nakakasama dito sa ating mga kwentuhan, sharing ng mga information at sharing ng experience dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So kung ikaw ay bago sa ganitong klase ng negosyo, ito ang tamang video para sa iyo. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, magkano ba ang puhunan sa pag-aalaga ng 48 heads, no? So may mga kaibigan tayo na gustong magsimula at pag-aralan ng negosyo pero ayaw munang magsimula sa malaking numbers, no? Sa isang maliit na numbers, basic lang yung gusto nating i-share dito at kung magkano yung gastos, magkano yung kita at worth it ba ang ganitong klaseng negosyo at ganito karaming mga manok na alagaan. So, wag na natin itong patagalin guys. Ang lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back and thank you so much sa lahat ng mga nag-tune in and thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta. Kung ikaw ay hindi pa subscriber, baka naman pwede mong masubscribe ang ating channel para nang sa ganon ay matulungan nyo rin ako na makapag-create ng maraming content na katulad nito na makakatulong sa ating mga kapwa RTL racers na baguhan sa ganitong klase ng negosyo. So at kung hindi mo pa na-click yung notification button at sa tingin mo ay ang mga video na ito ay nakakatulong sa iyo, i-click mo na yung notification button para sa ganon lagi kang updated sa ating mga uploads, no? So maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood. Ayan. So wag na natin patagalin guys. 48 heads ang ating pag-uusapan ngayon. Magkano ang gastos at magkano ang kita at worth it ba na alagaan ang ganitong klase o ganito karami ng mga manok sa ating backyards, no? So guys, so 48 heads ngayon ay may mga kailangan tayong i-prepare. Una, kailangan natin yung housing kung wala pa tayong housing na nakalagay sa ating mga backyards, no? Kalimitan meron na dahil kalimitan yung mga mag-aalaga ng manok is mga dati nang nag-aalaga ng baboy dahil nagkaroon ng ASF, nagkaroon ng problema sa pag-aalaga ng mga baboy. So ngayon ay nag-aalaga ng manok. So kung wala ka pang housing, kailangan mo magawa ng housing. Kung meron na naman, hindi mo na kailangan. 48 heads, ang kailangan natin dyan is tinatimes namin yan sa 140 pesos per chicken ang housing. So pumapatak yan ng mga nasa around 6,000 to 7,000 pesos. So gawin natin 6,720 ang magagastos natin sa housing. Ikalawa natin kailangan is yung ating mga RTL, no? So RTL is basically yung mga ready to lay chicken natin. Nagkakahalaga yan ng mga 420 to 440 pesos per head. Ngayon delivered yan sa Mindoro, no? So hindi ko alam kung magkano sa inyong mga lugar, no? So 48 times 420 sa mababang presyo natin kuhanin, magkakahalaga yan ng 20,160 pesos, no? So yung cages ay kailangan natin, pagkukulungan natin ng manok, isa lang kailangan natin yan. So nasa around 7,800 to 8,500, pero mostly nasa 8,500 na ang bentahan ito. So 8,500. So ating kukomputin yung 6,720, 20,160 at saka yung 8,500, nagkakahalaga yan ng 35,380 pesos. Yan yung initial capital outlay natin para dun sa housing, cages at saka RTL. So itong ating mga manok na ito ay kakain nito ng pagka-deliver sa atin 16 weeks, kakain nito ng mga nasa around 110 grams per chicken, no? So per day. So yung 48 natin times 110 grams is nagkakahalaga yan ng 5.28 kilos. Ita-times natin ngayon yan sa 32 pesos per kilo ang feeds nating ipapakain dyan. Magkakaroon tayo ng 168.98 pesos times 30 days
ang ating magagastos sa isang buwan sa pakain sa ating mga manok is 5,068 pesos. So gagastos din tayo guys dito ng mga vitamins, no, vitamins and antibiotics. Siguro mga nasa around 100 pesos yan. Ikalawa, gagastos din tayo ng electricity. So mga nasa around 100 pesos din yan guys. Kung hindi ka nababayad ng tao, I'm assuming hindi ka nababayad dahil 48 heads lang naman ito, idadagdag natin yung lahat ng ating gastos, no? So 5,068 plus 100 plus 100, 5,268 ang ating initial monthly na expenses, no? Yan yung ating sa unang buwan, yan yung ating gagastusin kasi yung ating mga manok hindi pa yan mangingitlog sa loob ng isang buwan, no? So from 16 weeks to 20th week, baka madalang na madalang pa yung itlog niyan. So pagdating ng mga 21, 22, 23, 24 weeks, etong mga manok natin magsisimula na yung mga itlog, no? So dapat meron tayong puhunan na 5,268 sa unang buwan plus yung ating initial capital outlay na 35,380. Bali ang lahat ng yan is 40,648 pesos. So dapat meron kang initial capital na pwedeng ilabas kapag gusto mo mag-alaga ng 48 heads na mga manok. So mga nasa around 1,000 per bird ang iyong magiging puhunan. Okay, so magkano ang ating kikitain? Okay, so yung 48 chicken, ang atin pong ini-expect na itlog niyan is 85%, no, per day per chicken. So isang araw yung ating 48 ay mangingitlog na mga nasa around 40-41 na itlog sa kada araw. Ita-times natin yan sa 30 days, no? So magkakaroon tayo ng total na itlog na 1,230. Ita-times naman natin ngayon yan doon sa prevailing average prices sa market. Ang average price sa market ngayon is nasa around 7 pesos per egg, no? So 1,230 times 7 pesos, yan po ay magkakahalaga ng 8,610 per month ang inyo pong kikitain sa 48 chicken. So ngayon, ita-times mo yan sa isang cycle. Ilan pong buwan ng isang cycle? So 20 months po ang average na cycle ng isang RTL chicken. So ita-times natin sa 20 yung 8,610, magkakaroon tayo ng total gross income na 172,200 pesos. Ngayon, ima-minus naman natin yung ating expenses mula day 1 hanggang mula first month hanggang 20th month. So yung 5,268 pesos total expenses natin, ita-times natin ng 20, magkakahalaga po yan ng 105,360 pesos. So 105,360 pesos ang total na expenses natin. Ngayon, ma-minus din po natin yung ating initial na capital which is 35,380, yung ibinili natin ng manok, ng cage at pinagpagawa natin ng bahay. So all in all, 172,200 total natin ng gross income minus 105,360 total expenses natin sa 20 months plus yung 35,380, magkakaroon lang po tayo ng tira na 31,460 pesos. Yan po yung ating net income mula dun sa 20 months nating pag-aalaga. Pero hindi pa po di yan natatapos yung ating kikitain. Siyempre, yung ating mga manok na medyo nagkaedad na, ibibenta na po natin yan, ikakal na natin. So nabibenta po yung bawat isa ng mga nasa around 120 pesos. So pagpalagay natin 10% nagkaroon tayo ng mortality, namatay yung ilang piraso nating manok. So alimbawa po ay binenta natin yung natira, which is yung 10% ng 48 is basically mga nasa around 5 chicken po yon. So kung may 45 tayo, so 48 times
10%, meron tayong almost 5 na chicken. So kung 45 times 120, meron tayong 5,400. O kaya kung halimbawa naman 6 yung namatay, o 10 yung namatay, so 40 times 120, meron tayong 4,800. So sa ilagay natin na 4,600 yung ating pinagbentahan dun sa ating mga namatay na manok, yung dun sa natirang manok, which is 40 pieces, meron tayong total na profit na 36,260 sa loob ng 20 months. So maliit lang ito guys, maliit lang yung kikitain sa 48 chicken. So almost 36,000. So nadoble lang yung iyong puhunan, which is hindi na rin masama. Pero bear in mind na ang ating intention dito is hindi kumita, kundi ang gusto natin dito ay pag-aralan yung sistema, pag-aralan yung negosyo, at nang sa ganon ay sa susunod nating pag-i-invest mas malaki at mas marami na tayong manok na bibilin, mas maraming numbers, mas malaki yung ating posibleng kitain. So ito po ay pagpapractice, kumbaga pag-aaral kung paano natin papatakbuhin yung negosyo, paano aalagaan ng ating mga manok, at paano tayo magpapalaki ng ating mga RTL chicken. Paano natin i-market ang ating mga itlog. Etong mga ganitong klase ay medyo maliit, mabilis lang natin may market ang ating mga itlog dyan. Kahit hindi na natin i-market, actually yan, pupuntahan na yan sa ating mga bahay para bilhin yung ating mga itlog. So, ang mahalaga dito, matututunan natin paano patakbuhin ang negosyo, pag-aralan kung paano papalaki ng mga manok at i-manage ang kanilang mga demands, no, yung mga pangangailangan ng ating mga manok, paano siya papailawan, paano papakainin, ano yung mga vitamins and supplements na kailangan ibigay, paano sila papagalingin kung sila ay may mga sakit. Those are the things that you can learn when you are starting to do small scale business like this, no? So walang masama kung kumita ka ng 36,000 sa loob ng 2 taon o almost 2 years, at wala ding masama na matutunan mo kung ano yung klaseng negosyo na pinapasok mo. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat. God bless. At sana sa susunod na video ay panoorin mo din. And kung sa tingin mo ay nakatulong ito, ay paki-subscribe mo na rin ang ating channel. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!